hubad talaga. Starting from the locker area, so hubad lahat. First time ko mag-onsen dito sa Japan. Immersive cultural experience. This is something na hindi prevalent sa atin. May karaoke na. For the kids and for those who are kids at heart, nasa 600 pesos yung binayaran natin dito, guys. Hello guys, konnichiwa. Kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler, at nandito tayo ngayon sa Dotonbori. Ito yung hotel natin. This is Acro Capsule Hotel na nabook natin sa Agoda, okay? So kung magta-travel kayo the Philippines, in Japan, anywhere else in the world, you can book your activities, hotels, travel items on Klook, and just may promo code DAVEGINUKLOOK para maka-discount kayo. Kung magbubuk naman kayo ng inyong hotels sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA para maka-discount kayo, okay? So ang convenient ng location natin, kasi nasa heart of Dotonbori tayo. Ngayon, actually kalabas lang natin kasi may meetings tayo today. Hindi na tayo talaga nakagala, hapon na. Maghanap ako ng makakain. Mabilisan lang kasi may meeting ulit ako in an hour. Tapos, plano ko today mag-onsen kasi it's been really a hectic week for us. Kahapon holiday naman. Feeling ko I need relaxation. Kaya mag-onsen tayo mamaya. Ito yung kinainan natin nung first night natin dito. Alauna, 1 AM ako kumain dyan. Pinipilahan siya. Yung in-order natin dyan ay yung double grilled cheese, tomato, ramen. Gusto ko ng quick lang na makakain. And dire-diretso lang from our accommodation. Makita natin yung Glicoman. Tapos yung kanal, nandyan lang siya. Daming tao today. It's Thursday. Naglaba din ako today. Kasi pupunta tayong US sa Saturday. So yung iba kong damit, syempre, dadaling ko pa rin doon. So wag niyo akong judge kung paulit-ulit yung damit natin. So eto, nalaban na natin to, okay? Baka napanood nyo tong damit na to sa Mount Fuji vlog natin. Pero nalaban na to. Naulit ko na to. Don't judge me. Kasi yung accommodation natin, meron silang pa-laundry. Pero binabayaran yon coins. 300 yen sa wash, tapos 100 yen sa dryer. Pero hindi sapat yung isang dryer lang. Nakadalawang dryer tayo doon. So 100 yen, 200 yen for dryer. So 500 yen din yung total natin ginastos. Napadpad tayo sa train station, guys. So maraming kainan dito sa train station. Parang dito na ako kain. Ito yung order natin, guys. Kachin udon. May option silang udon or soba. Pero kasi sabi, dito daw sa Osaka, which is by the way, the Nation's Kitchen, must eat yung udon. So nag-order tayo ng udon. So nasa 379 pesos itong udon na to. Di ko sure kung anong name ng resto. Pumasok lang tayo kasi mga naka-Japanese yung names ng restos. But anyway, this is our lunch. Ang bilis. Ito yung gusto ko, mabilis lang. Kasi may meeting tayo. Sarap ng soup. Our first udon experience in Japan for this trip. May fish cake. Rice cake. May chicken ito. Ang sarap. Para siyang tikoy. Para siyang sapin-sapin. Busog. Nag-notify sa phone ko kasi gamit lang natin ay C-Bank. Nasa 388.19 pesos yung kinain natin. Hotel tayo, meeting, tapos punta na tayo sa onsen. Kasi never pa ako nakapag-onsen dito. Of course, it's a very local experience. Yung makapag-onsen dito, lalo na kasi it's spring, malamig yung panahon, and Thursday, paed na yung week. Bukas, uwi na tayo sa Pilipinas. So, di ko sure kung when tayo makakabalik ng Japan, pero maximize na natin to experience things. Ay, grabe, miss Japan. Nakalabas na tayo sa station, guys. So, it's Dobotsuin Mae. Dobotsuin, umuulan pa. Oh my gosh, may payong naman ako. Dobotsuin Mae. Yan.
Dobutsu Inmai Station. So 4-minute walk papuntang Spa World. Perfect itong panahon na to. Oops, mali. Diretso lang pala. Perfect itong panahon na to na umuulan para mag-onsen. May payong naman ako. Tinatamad lang ako ilabas. Ganon din ba kayo? Malapit na rin naman eh. Let's go. Nandito tayo kagabi, Shinsekai area. Tara. Dito tayo naglakad kagabi pa uwi. Ito, Shinsekai. Shinsekai Koban. Ito na, Spa World. Tara. As in, konting lakad lang from the station. From the station to the left kayo. Tapos, ito na, le-left ulit. Yan yung outside. So, madilim. Alas 5 na dito. Di pa nila iniilawan. Ito yung na-search ko. This is one of the biggest onsens in the world. Spas in the world. Ito. Tara. Pasok tayo. Guys, bawal yung may tattoo. Kasi kung meron, papalabasin kayo. So this is the ticket. QR over this scan. Okay. Thank you. So we have to pay here, guys, and get our QR code. 1,500 yen yung bayad. Tinulungan niya tayo. I mean, nung staff dito, mabait naman. So tara, ito yung reception. Hotel talaga siya. Let's go. Ito yung QR code natin. Scan here? Okay. Oh, thank you. Oh, remove the shoes. Please take off the shoes. We removed our shoes. Tapos lagay natin sa shoe locker. Meron ding bars dito. So, ito pala yung lockers, guys. So, you can choose wherever you want to put your shoes. So, naglagay tayo dito ng 100 yen na coin. Tapos, nalock natin siya. Okay? Tapos, we have the key. 100 yen. So, on top of the 1,500 yen na binayaran natin for the shoe locker. First time natin mag-onsen dito sa Japan. Sa Korea, nag-jijimjilbang naman tayo. Nagulat lang ako na kailangan pang bayaran yung shoe locker. Okay, so ito na yung 4th floor. What time ba tayo pumasok dito? Okay, sabihin natin start tayo ng 6. Okay, 6. Oh, 6. Merong game room dito. May mga bata. Ayan. May billiards. Ping pong, even karaoke meron. Ang laki. Ang laki ng onsen nila, guys. Tapos may mga snack room ata sa baba. Ayun, no. May iba't ibang floors. Dito sa 4th floor, nandito yung locker room for men. Ayun, may Spa Europe. Kita natin doon. Kung i-zoom natin yan. Ayan, men only. Kasi iba-iba yung tema ng spa na to. Nandito pala tayo ngayon kasi kung isa-search nyo online kung saan yung best na onsen in Osaka, ito yun. May free wifi nga eh. Ang aliwalas dito. Ang happy, ang social. Ayan, I feel refreshed. Alam kong di naman nakaka-fresh yung mukha ko. Pero me, as a human being, I feel fresh kasi nakapag-bath na tayo, nakapag-sauna. So, it's an experience dito sa Spa World. Siyempre, bawal na mag-picture sa loob, bawal video kasi lahat hubad. So, iba't ibang floors. First floor, nap room. 6th floor pala yung women's. 3rd floor, I believe ito yung common area for all. Stone sauna, tapos food park. Meron ditong bilihan ng snacks. Nagutom na ako, guys, kasi alas 7 na. Ito yung mga snack here. Ice cream, tapioca drink, crepe. Shucks, nakakagutom. Meron silang area called World Stone Spa. Tapos makakapasok lang dyan yung bedrock bathrobe. Ito siya sa loob. So, may mga mangga. And then may drink station. One piece, oh.
Oh my gosh, my favorite anime guys, Haikyuu. Kayo, nanonood ba kayo ng anime? Favorite ko yung Haikyuu kasi very nakaka-inspire siya. So aside from Demon Slayer, favorite ko din yung Haikyuu. Pero Haikyuu yung pinaka-na-inspire ako na may moments na naiyak ako. Kasi 'di ba ano siya, about volleyball players, volleyball teams, tapos yung bida doon si Hinata. Kulang siya sa height versus other volleyball players talaga, players na 'di ba dapat matatangkad. Siya maliit siya as compared to others, pero may angking galing siya, tapos masipag siya. So 'di ba kapag may skill ka talaga, may inner skill ka, sipag, perfect combination yan. Gusto kong i-share sa inyo yung naging experience ko sa onsen dito sa Spa World. So first time ko mag-onsen again dito sa Japan, pero nakailang jilbang na tayo eh. Sa Busan, sa Seoul, Busan ulit. Tapos ito, yung last jilbang ko guys ay sa Busan. Part yun ng itinerary namin sa Korea Tourism Organization FAM Tour. Kasi yung mga ganito, it's really an immersive experience. Immersive cultural experience. This is something na hindi prevalent sa atin. Although alam ko may jilbang sa Korea, sa Makati, Lasema ata yun. Pero hindi talaga siya Filipino culture. Right? Sa loob ng public bathhouse, sa loob ng sauna, sa may mga bath area, hubad talaga. Starting from the locker area, maghuhubad talaga tayo. So hubad lahat. So pagpasok mo may nakahubad na, lalo na pagpasok mo sa bath area, hubad na lahat. Nung first time ko talaga, very intimidated ako. Very conscious ako about how I look. Pero dito wala naman silang pake eh. Itong lagi kong sinasabi, wala silang pake. They don't really mind. They have their own world. Kaya nakaka-empower din siya at some point na, wow, okay lang pala. It's completely their culture. It's norm for them. In fact, sa loob ng onsen, may nakita tayong mga magtatay. Siyempre, hindi ko na pinakita yon. May mga bibi pa nga eh. So, magpapamilya, may lolo, people of all ages. As in, from toddler, na hindi pa nakakapagsalita. May nakita ko kanina. Baby girl siya. I think pwede naman dalhin yung baby girl sa loob ng panlalaki kung nandun talaga yung daddy. Ang ganda dito sa Spa World, ito yung pinaka-artistic talaga. I think pinakamaganda ko pa rin yung sa Busan. Kalimutan yung pangalan. Basta sa Busan yun. Yung first time ko mag-jilbang sa Busan, yun yung pinakamaganda ko so far. Malinis, maaliwalas, tapos ang daming options. Dito naman, ito yung pinaka-aesthetic kasi may tema yung onsen nila. Sa men's, na nasa 4th floor ba? Tama, 4th floor. Ano siya, European. Sa women's naman, nasa 6th floor. Yung tema naman doon ay Asian. So pagpasok ko talaga, kita ko na agad yung Roman-inspired na architecture. Para akong nasa Fountain of Trevi. Trevi pa yung pronunciation noon, Fountain of Trevi. Trevi. Pero nakapunta na tayo doon nung nag-roam tayo. So parang na-take back ako. Parang dinala ulit ako nung time na nag-roam time, nag-Italy tayo. So yun yung bungad. Sa men's yun yung bungad. Di ko lang talaga sure sa women's. Feeling ko talaga kasi, based sa demographics ng viewers ko, mas marami talagang babae. So hindi ko ma-describe yung sa babae, okay? Pero it's Asian. Baka may mga Chinese doon, Japanese, Thai, Indian, I'm not sure. Pero yung sa experience ko sa men's, iba-ibang bansa eh. So ayun, may Italy, may Greece, may Finland, meron pa ngang Spain, pero ni-renovate. May parts doon ni-renovate. So talagang aesthetic. So may mga sculpture pa. Yung iba hango sa gawa ni Michelangelo. And then iba't iba yung temperature ng mga bath. So may mainit doon, may malamig. Yung mga bath, may iba't ibang din siya, may iba't ibang description. So yung isang bath, yung tinatawag na Blue Cave, inspired siya from Italy. Kasi may cave doon na color blue because of the light na nagre-reflect. Yung light tumatama sa sea. Tapos yung oh my gosh, sayo ko na. Basta Blue Cave, ayan, color blue. Dahil yung light na pumapasok sa loob ng cave ay color blue. I think that's from the waters, 'di ba? Kasi around the world may mga daw talaga, may mga ganong cave na semi-submerged sa water. Kung saan pwede tayong maligo. Ayun. First time kong pumasok sa isang onsen na pwede akong umiga tapos nag-flow lang yung water. So, feeling ko pwede ako makatulog doon. Tapos, sakto lang yung init. Tapos, nag-sauna naman tayo. First time ko mag-steam sauna.
Story time lang talaga to guys. First time ko mag-steam sauna, feeling ko sinusuob tayo. Suob sa kasal, char. Nice na yung experience. Tinay ko yung iba't ibang sauna. Yung isa, ang init, sobrang init. So, lumabas agad ako. Ang ganda lang kasi dinala tayo sa iba't ibang bahagi ng daigdig. I mean, iba't ibang bahagi ng Europe habang nasa loob tayo ng onsen. I-try nyo siya. Hindi lang feeling, may magandang benefits naman yung pag-onsen. 'Di ba yung mga ganyan, yung mga sauna, yung mga bath na may iba't ibang temperature. Kayo na ang bahala kung ano yung pipiliin yung pasukan, anong pipiliin yung lusungan. It's really a nice experience dito. Anyway, explore pa natin yung place. Spa World, one of the biggest spas in the world. Meron ditong mga vending machine. Nasa 3rd floor pala yung food park. So, ito. Iba't ibang options for food. Nagutom na ako pero sa Dotonbori na lang tayo kumain. Sa loob din pala ng onsen, may mga massage din. So, pwede kayo magpamassage sa loob, okay? Tanjiro. Ayan. Nanonood ba kayo ng Demon Slayer, guys? Ayan, no. For the kids and for those who are kids at heart. Tama. Ito yung game corner nila. Ayan, may ping pong din. Pumasok talaga tayo. May smoking area dito. Saan natin? Ooh. May karaoke nga. Look. Di ko sure kung binabayaran to or pwede na mag-play ng song. Cool. Mahilig din ba kayo sa karaoke? Kami ng barkada kung hilig namin sa videoke. Tapos ito another vending machine. Parang ang sosyal ng part talaga na to. I mean, tingnan nyo naman sa loob. Pero to be honest, nag-expect ako ng bigger na Spa World kasi yung iba nating napuntan sa Korea ang laki talaga. So hindi siya ganun kalaki versus I expected. Yun, alas 8 na guys. So pupunta na tayong Dotonbori. Nasa 600 pesos yung binayaran natin dito guys. Okay na, mura na siya. 'Di ba? 600 pesos versus sa ibang na-experience natin sa Korea. So 600, okay na. Kailangan palang mag-check out guys. Payment, 0 yen. Kasi yung nagbayad na tayo eh. Okay. Medyo nagto ako doon. Bayad na rin naman tayo. Tara. Kunin ulit natin sapatos natin here. Success. Hay! Ayun. Bago gumagana yung mic ko. Disconnect pa yung mic ko. Connected ulit yung mic natin. Nakalabas na tayo sa Spa World. So FYI pala, yung coin na nilagay natin sa locker, mababalik din siya sa'yo. Okay? Wala tayong binayaran pa doon. Yung 600 pesos na lang. Pating locker libre. And kapag mga ibang bansa talaga tayo, let's do our best na matry yung mga bagay na wala sa atin tulad nito. Feeling ko dito tayo mas na-immerse. Ayan, umuulan. Pabalik na tayo sa Dotonbori. Kahit hindi ko na ipakita yung loob ng onsen, sana kahit papaano na-imagine nyo yung loob sa short story time natin. This our last night. Inulan talaga tayo. Look. Yan yung train. So here from Spa World, this is Dave, the Kuripot Traveler. And guys, let's live our best lives. Bye-bye! Redeem the 15% off code for Japan Tours and 8% off code for Universal Studios on my Klook Creator Shop. Just search Dave Gino's Creator Shop on Klook and redeem all those promo codes available. You can also click the link in the comments. Enjoy your trip, guys!